Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong mga Duterte, no? Yung mga kanilang pinagsasabi about kay Kibuloy na puro pang-aasar, pang-aalipusta sa mga kapulisan at sa gobyernong ito, no? At atin lang pahapyawan maski na maikli yung mga sinabi, no, yung atin lang napanood kay Takero, no, hanggang doon lang tayo kasi sa totoo lang ayoko nang mapakinggan pa yan, mabasa pa yung mga sinasabi nitong si Tamilmil no, pero hindi naman maiwasan makapagbigay tayo ng komento, no, kasi punong-puno ng kabubohan, katangahan at kasinungalingan. Talaga pong utak pusit ang inyong Vice President na Shiminet. Okay? At titingnan natin yung mga sinusuportahan niyang grupo na Kojik ay puro rin mga sinungaling. Okay? At may gusto pa pong gawin itong mga Kojik na ito. Talagang they are so desperate to put this government down. Talagang gusto nilang gawing ulit yung 1986 EDSA Revolution. Kung gusto nyo, gusto nyo magpababa ng Marcos, di ba? Mag-time travel kayo noong 1986. Sama kayo doon sa mga nagprotesta sa EDSA. O, di at least nakapagkabilang kayo sa nagpababa ng Marcos. Part kayo ng history na. O, doon na lang kayo, wag na kayong babalik. Kasi hindi kayo kailangan sa present day na Marcos administration. Because this administration has more supporters and believers than you. Diba? Napaghahalata lang naman kayo na kayo ay mga power hungry. The greed, yung kasakiman ninyo na maiupo kayo sa pwesto dahil kayo ay may pinagtatakpan. Huling-huli po ang galawan ninyo. Why? Because you want to suppress lahat ng mga maling ginawa ninyo na lumalabas ngayon na nabubukalkal. Ika nga, walang bahong hindi umaalingasaw. Yung baho ninyo mas mabaho pa sa burak. Ayun, no? ICC, EJK probe, drug war probe, yung Parmali scam, plundering, yung mga kaso ni Kibuloy na tinatakbuhan niya, kayo na mga aiding him. Diba? Gusto nyong i-whitewash. Bakit? Nahuli kayo ni Torre ni Torre. Doon sa vlog book ninyo sa Davao City. Mali yung mga sinulat nyo sa blatter book ninyo na whitewashing kayo. Ganun kayong mga Duterte, ganyan ba ang gusto nyong ipamala sa buong sambayan ng Pilipino? Na okay na lang, ayusin na lang natin, wag na nating idaan sa korte o sa batas, wag na natin magbigay ng hustisya, usapan na lang, parang barter trade lang dati. Ganon? Hindi pwede. Sabi nyo nga, we are the society of law. We live in a society that comprises of law. We have to follow the law. If we don't know how to follow the law, then we become lawless. We become nomads. Diba? Ganon Balik na lang tayo ulit dun sa mga talagang mga lawless. Wala sinusunod na batas. Ang batas ay kung anong sinabi. Ganun lang. Diba? Hindi po pwede yun. Diba? Tama, mali. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nag-share ng kanilang blessings tulad po ni RN2 cents sa ating live stream. Maraming salamat sa iyo. At ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo and shout out to everybody. No, ang pag-usapan natin dito, unahin muna natin tong kasinungalingan ni Torion. O, ayan. Kasi sinasabi niya, na wala daw bunker o walang lungga sa ilalim ng lupa sa Kojik compound ni Kibuloy. Di po ba? Ito ang masakit.
Meron pala, mga kababayan. Gago ka, Toryon. Sinungaling ka. Kaya nga sabi ko sa live ko kanina, ikaw ang numero 1 sinungaling ng mga abogado sa ating bansa. Sana mapagalitan ka, mareprimand ka ng Supreme Court. Kasi sabi niya dito sa ulat ng ABS-CBN noong August 26 pa ito, rats, pipes in alleged bunker of Kibuloy, KOJC lawyer. O ayan, sino yan? Si Toryon. Dinideny niya yung statement ng police that they detected a heartbeat in alleged bunker doon sa loob ng Kojic compound. Ang sabi niya, he never knew that there is a bunker inside the property of the religious group. Toryon also denied that police detected a heartbeat from the alleged bunker. Ito sabi niya ha, nagre-review lang tayo mga kababayan. Ako, matagal na po akong abogado ng Kojic. Di ko alam na may bunker pala yan. So I tried to convince them that it is not true. Of course, they have their own version perhaps to legitimize their continued illegally stay in the premises of Kojic. Allegedly, may heartbeat daw pero yung pag-open kasi tubo pala. Yung pangalawa daga. O ayan. So yun ang pasubali niya. Ha? O ngayon, ano nangyari, Toryon? Ha? Kasi siguro blindsided ka. Hindi lahat sinabi sa'yo ni Kibuloy kasi maski na siya, hindi nagtitiwala sa'yo 100%. Kasi malamang hindi kanya miyembro, hindi kanya mapakinabangan, bagkus siya pa ang nagbabayad sa'yo. Bakit ko nga naman pala sasabihin lahat sa'yo? O di ba tama mali, Elora? Ha? O ngayon, ano ang sabi ng PMP? August 27, sinundan ng ABS-CBN yung report kasi may sinabi ang PMP. Background natin. Kaya ako sinabing sinungaling to si Toryon eh. At hindi siya mismo 100% pinagkakatiwalaan ni propeta ni Satanas. PNP begins drilling at alleged bunker inside KOJC compound. Oh, ayan. Napatunayan. 'Di ba? Ano nangyari? Meron pala. Bakit? Yun na lang video ni Miss Arlene Stone. Kinontent ng mga vloggers. Tapos sino nagpadala ng video kay Arlene Stone? Sino ba ang nag-video nung tinuturo pa sila nung engineer nung bunker, ng tunnel? Di ba mismong vlogger ni Kibuloy, ni Duterte? Yung isa nga doon nagpretend na loyalista siya, yung pala, pambansang kupal pala. O ngayon, sabi nga nung isang vlogger, nung pro-admin yung nagko-content, na wala na daw yun dahil dinilit. Paano napunta kay Miss Arlene Stone? Siguro, sabi nga, insinuation, baka sila na rin ang gustong makakuha ng 10 million. O di ba, tinrider kayo? Siguro, hindi nyo nabayaran yung mga vlogger na yan, kaya tumakbo kay Miss Arlene Stone. Binigay kay Miss Arlene Stone siguro konting aumento o ayan, juicy. O, Attorney Toryon, yan ang patunay ko na ikaw ay sinungaling. Yung depensa mo na hindi mo alam, o iisipin ko, hindi mo alam, sure ka? O kung hindi mo alam, ibig pala sabihin, hindi ka pinagkakatiwalaan ni Kibuloy 100%. Kasi siguro sa palagay niya, madaldal ka. O yan, pinagpipilitan niya, wala daw siyang alam na bunker. O ano ngayon? O Supreme Court, o ayan sa palagay niyo, inosente si Toryon sa ganung bagay? I don't think so. He's just saving his ass. Ganyan po ang mga lawyer, alam po nila lulusutan yan. O, tama mali. Ipinakita rin nila Abalos sa likod ng pulpit. Merong hidden door dun. O, di ba? Mala sex din yung nandun. May mga kwarto-kwarto pa. Malamang dyan mamaya malalaman nyo kung nasaan na si Kibuloy. Okay? Eto pa mga kababayan Pinakita lang natin sa inyo, sinasabi ko kanya sa LS. Kaya ako nasabing number 1 sinungaling si Attorney Toryon na abogado sa ating bansa. Sinungaling, huling-huli. Ang panlaban niya lang, wala daw siyang alam dun. Tanong, hindi sinabi sa'yo ni Kibuloy. Kasi hindi kanya pinagkakatiwalaan din. Kasi wala siyang pakinabang sa'yo, inuulit ko.
Ikaw ang may pakinabang kay Kibuloy kasi kumikita ka ng pera sa kanya, binabayaran ka niya, pwedeng retainer o ngayon, full-fledged lawyer ka niya, malaki kita mo sa kanya. Kaya todo depensa ka. Pero yari ka, huli ka. Oh. Sinungaling ka. Oh. Hindi ka blindsided, baka alam mo yan. Pinoprotektahan mo lang, nilaglag mo lang si Kibuloy. Yun lang. Oh. Ngayon, mga kababayan, di ba nagrarally sila? Ha? Nagrarally sila. No? Sabi nila, meron daw silang 8 million. Eh, yung pinakita ni Takero, sabi ng SMNI News, may 7 million lang sila eh. Tingnan mo, yung from 8 million, nabawasan pa kayo ng 1 million. Sinungaling eh. Sino ba ang naglabas ng 8 million? Eh, yung babae doon sa press conference. Ha? Yung Harlot of Judas. Oh, bakit? Eh, kasi Kingdom of Jezebel sila eh. Di ba? Si Apollo kay Buloy ay anak ni Jezebel. Yung nagpapapatay ng mga propeta sa Old Testament. Buti nga, di pinapatay si Kibuloy ni Jezebel eh. Binuhay pa eh. Sabi niya, ito ang magiging aking totoong apostoles ng kasalanan, ng kahirapan, ng pangbabalaura sa mga babae. O. Ngayon, sinasabi nila 8 million, naging 7 million. O, nabawasan na ng million. Bukas, 6 million na lang yan. Pangalawa, wala na yan, 5 million. Hanggang maging, 8 na lang sila. Oh, alam mo yung ginawa nila? Oh, ito, tingnan nyo. Politiko. Stop! 3 Malaysian Kingdom of Jezebel members blacklisted o blacklisted na, barred from entering PH. Hindi po OH yan ha. PH, nagkamali ang politiko. Dapat kayong tatlo na Malaysia, nag-alis go kayo. Oo. Nag-backdoor kayo. Di ba? Eh, nag-eroplano kayo, gago, nahinto kayo. O baka naman maliit ang inyong mga pantapal. O baka naman hindi nagkasya ang inyong mga pantapal. SOP. Wala kayong pang SOP kasi. Ayan, napala nyo. 3 Malaysian nationals who claim to be members of the Kingdom of Jezebel, religious group headed by wanted fugitive Kibuloy, were recently barred. Pinigilan daw, hindi pinapasok from entering the country at NAIA. The Bureau of Immigration reported on Sunday. Sabi ni BI Commissioner Tansinko, said the passenger identified as Jessica Lynn Henry, Miliana Anak Lesu, and Arjujujujujujuju. Ayan, mga kabataan pa. They arrived at NAIA in Terminal 1 in Paranaque City on board Philippine Airlines from Kuala Lumpur with a group of Filipinos who presented themselves as COGIC members. Ayan, lahat ng mga recruit nila, papupuntahin nila, kaya kabahan tayo. Yung 7 million nila, no, all over the world, pupunta na po sa Pilipinas. Ayan na po, nahuli. Our immigration officers discovered the intent to participate in anti-government demonstration being staged by Kingdom of Jezebel members who are protesting the ongoing manhunt for Pastor Kibuloy. O, tingnan ninyo, nag-i-import na sila mga kababayan. Kasi wala talaga, hindi nila mapuno yung Liwasang Bonifacio. Hindi nyo nga mapuno yung Luneta. Hindi nyo mapuntaan ng EDSA. Hanggang doon lang kayo sa Davao City. Kung gusto nyo, doon na lang kayo. Hindi po lahat ng taga Davao ay may sentimiento kay Kibuloy. Hindi lahat ng taga Davao may sentimiento sa mga anak ng demonyong mga Duterte. Dami pong mga Davaoenyo nadadamay kasi sinasabi nila, we Davaoenyos, hoy, kayong mga taga Davao City lang. Sabihin nyo, we from Davao City. Kasi po, ang pag sinabi mong Davao, lahat yan in general. Ang laki po ng Davao eh. Davao region yan, limang probinsya yan. City lang kayo ng Davao del Sur eh, pero inaangkin nyo na buong Davao. O diba, sino ang grid? Sino ang sakim? Kayo. Dinadamay nyo ang buong Davaoenyos. Sabihin nyo na lang, we from Davao City. Davao City. Puta, ina. Ha? Kita nyo yan? The three said they are invited to Davao City by the COGIC. Tignan ninyo, nagtatawag na. They could not present proof of their financial capacity to support their stay in the country. Siyempre, hoy, kayo, mga lower grade, mamalimos na kayo. Ayun, naghihingi na nga ng donation eh.
May mga picture pa nga ng t-shirt na mautong eh. Sabi ni Mami Ping, oh, mautong. Dapat tanggalin nyo yung Pilipinas doon. Mautong. Ano ang size? Ayun. Di ba, Elora? Mautong. Ano ang size? Ay, babaguhin ko nga yan, Elora. Baguhin mo nga, Elora, ay pasa mo sa akin. Ha? Eto pa, one of the passengers while being interviewed unintentionally showed the BI supervisors her mobile phone with screenshots of various anti-go. Ayun, magpro-protesta, import pa, import. Hindi mga Pilipino, ayaw na ayaw nila sa mga foreigners, pero mag-i-invite ng mga hindi Pilipino. O, sino ngayon ang sinungaling? Di ba ito? O, tingnan ninyo. I can show you the world. Shining shimmer, it's splendid. Oy, Karclea, sabayan mo ako dito. Maydon, sabayan nyo ako umawit, Elora. Over, sideways, and under, in a magic kiboloy ride. Ang sakit sa bangs. Galit na galit pag Amerikano. Pero pag ibang lahi na, okay lang. Paano pag antayin nyo yung mga inchik? Oy, Coast Guard, Ports Authority, yung mga magbabackdoor na ako, ang laking kalakaran yan mga kababayan. May nagsabi na sa atin dyan mga nagbabackdoor. May mga tiwaling Coast Guard dyan. May mga tiwali tayong mga kapwa Pilipino na pag binigyan mo ng sapat na halaga ng pera, baka 500 pesos lang, ibebenta na ang kaluluwa sa demonyo. Antayin nyo yung mga backdoor nila dyan sa West Philippine Sea, dyan sa Mindanao, sa Hulu Strait, dyan sa ating Eastern Seaboard. Ay nako, tingnan ninyo, biglang dadami yan. Tingnan nyo, hindi mga Pilipino yan. Baka may manggagaling dyan sa ilalim. Siyempre pag may puti, ay talaga, halatang halata naman. Biglang magbibisaya, wala akong pakialam, foreigner ka pa rin. Wala kang pakialam. Tingnan nyo, 3 Malaysian. Ay, good job kay Tansingko. At least may pakinabang ka, Tansingko. Ito sabi niya, when asked to explain the screenshot, the passenger said she accidentally downloaded. Gago! Ayan, na-blacklist tuloy sila. Correct. Ibalik nyo sa Malaysia tapos, huwag nyo ibalik. Ang gawin ninyo, palangoyin ninyo. Diyan sa backdoor. Lumangoy kayo! Pabalik ng bansa nyo. Tapos sa ilalim, nandun si Elora at Kai, binibidyo nila. Mga tanga. Andyan na yung shark. O di kaya ang gusto nyong gawin? Ayan na si Toki, so yahatid kayo. Yung pawikan, may pawikan ako dyan eh. Name after me. Ninanakaw nga ng mga inchik, sabi ni Elora. Buti na agapan ni Elora. Nakita nyo? Nagtatawag na po sila. Kasi po bakit? Walang mayoryang Pilipino, mayoryang populasyon ng Pilipino sa ating bansa ang nahihikayat nila. Nag-aalisan pa nga. Kaya tama po si Sir Mike Abe. Wala kayong bilang. Kaya ang gagawin nila, mag-i-import sila. Ibig sabihin, madami silang pera. Tingnan nyo, sabi, wala silang mapakitang proof na kaya nilang i-sustain yung sarili nila. Ibig sabihin, ibabahay sila. Ano mamaya pag hindi na pinalis yan? Di human trafficking? Tama, mali. Biruin mo, magpro-protesta ka doon, manggugulo ka sa bansa namin, foreigner kayo. Tapos sasabihin, ay mga Amerikano yan, yung mga nanggugulo. Pero yung pala, tinuruan nila. Di ba? Nakikialam sa bansa namin. Foreigner yung mga yan, mga Amerikano yan. Tingnan nyo, nag-i-English Di ba mukha lang Asian, pero mga US citizen yan. Ganun ang gagawin nila. Babaluktutin nila. Nakita ninyo? Buti na lang nahuli ni Tansingko. Okay yan sa'yo sa Tansingko. Pag yan sila dumaan. Paano pag nag-backdoor sila dumaan? Ala na. Huling-huli. Huling-huli yung kalakaran nila mga kababayan. Tama mali. Okay? Itong isang article, ihuli natin. Kasi yan yata yung sinabi niya sa sa Maisog. Ito ba yon? Iba pala to.
O, hindi, tama. Nasa Kojic siya. Okay. Now, punta tayo dito sa quote card nilang mag-ama. Parehong baliw itong mag-ama na to. They are canoodler. They are aiding and abetting. No? Aiding and abetting. Ano? Tama. Aiding and basta ganon. No? Itong wanted fugitive na pinakikinabangan nila. Sa palagay nyo, kung hindi nila pinakinabangan si Kibuloy at wala silang nakuha at makukuha, ilalaglag nila si Kibuloy dyan. No? Oh, ano lang ang sabi ni Duterte dati? Oh, yan, tignan ninyo. Are the Dutertes hiding fugitive Pastor Apollo Kibuloy? Ayun ang tanong ng usapang kongreso na ipinost ng Impact Leadership. June 30, kung tanungin mo saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Tignan ninyo, anong klaseng citizen ito? Pinaglalaroan nila ang batas. Alam nila kung nasaan si Kibuloy. Ayan pa si Duterte, siya nga ang ginawang administrator eh. Baka nga, yung kalahati ng kingdom ni Kibuloy ay pag-aari ng mga Duterte, kaya ganito nila kadepensahan si Kibuloy. Pero tuwang-tuwa naman sila, kasi pag nawala si Kibuloy, sino maging administrator? Ang Duterte. O, pwede nilang paghari-harian yan. O ngayon, ano naman ang sabi ni Sara? Huwag natin tingnan yan. Eto mas maganda. Nung nandun siya sa Kojic. Ha? Kung nasaan daw si Apollo Kibuloy. Ano ang sabi niya dyan, no? Dahil sa mga mahabang grandstanding sa committee hearing, tingnan ninyo, ha? Ayaw niya talaga. Ang gusto niya, bigyan niyo na kagad sa akin yung budget. Diba? Gutom na gutom ako. Oh, grandstanding daw pala kayo sa kongreso, eh. Kaya pala, mga kababayan, ha? Anuhin muna natin to. Kaya pala, ito yung sinabi ng sponsor niya. Itong masakit, mga kababayan. Yung magiging sponsor ni Duterte, nasa na ba yun? Nawala na yata, Ilora. Na-delete ko na. Ito, galing kay Christian Isguera na quote card. Nung in-interview niya si Representative Adjong. Kasi na-assign kay Representative Adjong yung pagdepensa, siyang sponsor ng OBP budget. Oh, anong sabi ni Adjong dyan, no? I wasn't expecting that it will end that way. I was expecting a more collaborative engagement, a more healthy, productive discussion. It was actually the first time that I saw that kind of discussion in a budget hearing. I was frustrated in a way. I was having trouble anticipating what will be the outcome of this and how could I present the budget of the OBP if this continue on like this. There is the feeling of frustration. Kasi paano mo ididepensa sa mga colleagues mo na dapat aprobahan nyo itong budget ng OBP? Paano niya ipapaliwanag if the attitude of the BP is worse than an intelligent person? Unintelligent. Diba? She is a moron. Wala eh. Bakit? Entitled, above the law, beyond the reach of the Constitution. Tingnan nyo si Adjong. He wants to give up, pero wala siya magagawa eh. Na-assign sa kanya eh. Pag give up niya yan, eh siyempre maapektuhan naman yung iba. Dapat ibigay yan dun sa kakampi ni Tamilmil. Si GMA, siya magdepensa niya sa plenary. Si Ungab, kababayan niya, Davao City 3rd District. Si Alvarez. Oh, di ba? Sila dapat. Eh itong si Adjong eh, isa rin kumukutya yan eh. Bumabatikos kay si Minet eh. Ay kung ako, sabihin ko kay si Speaker, I cannot do this. No? Ibigay mo na lang sa iba yan. I cannot. Ay, sabi mo ng loser ako, whatever you want. But it's hard to defend this idiot. No? Ito. O ano pang sabi niya dyan, no? Hindi na tuloy nakuha si Pastor Apollo Kibuloy kasi ayaw nyong ibigay eh. Tinatago ninyo. O ito pang kagaguhan niya. Baliw talaga mga kababayan. Ang lakas mang asar. Ha? Personally, I think wala na siya dito sa Davao. Di ba naalala nyo yung sabi ko sa isang LS dati? Nandiyan pa ba sa Davao yan?
At nakita nyo yung bunker, yung lagusan na yun tumago sa daanan at may lagusan sa kabila, baka bahay yun, dun sila tumakbo. Kaya ako, maniniwala lang ako na nandiyan pa si Quiboloy sa Kojic compound kung mahuhuli nila. Pero kung hindi nila mahuli si Quiboloy after they finish searching that compound, sabi nila 50% na. Pag wala na dyan si Quiboloy, sabi ko sa inyo, he is 10 step ahead of you. Dumaan na yan doon. Planado niya yan. Ginawa niya yan eh. Yan yung kanyang exit route. Ayan yung kanyang escape route. Diba? O nung sabi ni Siminet, wala na siya dito sa Davao City. Alam niya eh. May intelligence gathering yan. Eh lalo pa, close na close niya si Quiboloy. O, ako, kung one guess ko, nasaan si Pastor Quiboloy? Nasa langit. O, ayun. Anong langit? Langit ng mga babae o sa langit? Baka sinasabi mo, patay na. O diba, ganun lang kabaliw itong gago na ito. Diba? Baliw talaga eh. Imbis na tulungan niya ang gobyerno na kung saan siya ay kabilang, mas tinutulungan niya pa ang isang puganteng kriminal at yung kulto nito na mga bulag kay Quiboloy. So anong naging magandang halimbawa niya doon? Ano yung pinapalakpakan pa nila? Di po ba? O ito pa yung depensa niya, tingnan ninyo. Selfish talaga at baliw eh. May problema ito. Talagang narcissistic siya. PNP, attempt to arrest Quiboloy affects Davao City's image. Ano pang image ng Davao City? Violente nga kayo? Mamaya, no? Yung napanood natin kay Takero, shout out kay Streetwise Takero ha. Salamat naman. At kinontent mo 'yon, no? Ayoko na isama yung video niya, it's so cringy, it's so unintelligible. O, di ba yung word ko? Unintelligent. Mabobobo ka kasi bobo yung nagsasalita eh. Magiging tanga ka kasi tanga rin eh. Baka mabaliw ka pa kasi baliw yung nagsasalita eh. Walang coherence. Walang konteksto yung pinagsasabi niya. It's all about her. Oh, sabi niya, yun daw pong attempt na pag-aresto kay Quiboloy ay nakaka-apekto sa imahe ng Davao City. Eh, gago ka pala eh. Saan nakalagay yung Kojic? Di sana sinabihan nyo si Quiboloy, wag mo dito itayo yung simbahan mo, doon ka sa ibang Davao. Wag ka dito sa Davao del Sur. Pumunta ka sa iba. Wag ka sa Davao City, punta mo sa Maynila yan. Para kung sakasakaling may ginawa kang mali, arestuhin ka ng pulis, hindi kami madadamay. Kasi ang imahe namin, kami ay mababait, kami ay peace-loving. Gago! Ano pala, arestuhin si Quiboloy sa ibang lugar? Ilabas nyo, sabihin nyo kung nasaan. Dadalin ng pulis yung warrant of arrest. Diba? Tarantado. Ay! Kasalanan ba ng pulis na nandyan yung Kojic compound? Well, come on. Peaceful life daw, peaceful ah. Nakakaya naman kayo. Sabi niya pa, in my personal opinion, there is abuse of authority. Ano ang abuse of authority doon? Inutusan ng korte ang mga pulis na dakpin yung wanted criminal at iharap sa korte niya. May problema ka sa warrant of arrest kay Quiboloy? Idemanda mo yung korteng naglabas ng warrant. We don't need to list the violation seems just to implement the arrest warrant. There is no issue with implementing the warrant, but it should be done according to the law. That's according to the law. Kung may problema kayo, magdemanda ka. Ikaw ang mag-attorney, mag-abogado. Tingnan natin kung paano mo maipapanalo. Yun ang maganda mga kababayan. Pero ang iniisip niya, yung imahe ng bayan niya, tahimik naman ng bayan nyo eh. Nakikigulo lang ang Kojic. Tandaan ninyo, hindi lahat ng taga Davao City umaayon sa Duterte at kay Quiboloy. Marami ng fed up sa mga yan. Ha? Diba? Tama, mali. O ngayon, punta tayo dun sa speech niya. Yun lang natatandaan ko. Ha? Sabi niya, since sinabi niya na ang Davao City, tayo ay peace-loving. Tayo ay mapagmahal. Gago! Yun daw ang ipakita ng mga Kojic at Davao City. E gago pala kayo eh. Unang-una, violente na kayo. Lalong-lalo na yung Kojic. Nung simula pa lang. Nung first event na pinapasok ng pulis, gustong tibagin ng pulis yung inyong mga blockade dyan, anong pinagsasabi nila? Pinagmumura nila? Yung ba ang peace-loving?
Nakiusap naman siguro sa inyo ang pulis na papasukin nyo kami para maiwasan ng ganitong mga enkwentro. Pero anong ginawa ng inyong administrator ng COGIC kung peace loving ang sinagsasabi mong ikaw na Shiminit? Wala ka talagang alam eh. Bobo ka eh. Kasi bakit? Gusto mo lang kunin lalo yung simpatsya ng mga bulag. Bulag na nga. Tama pala talaga si Jesus Christ. A blind cannot lead the blind. Else, they go or fall down to the ditch. Ang bulag ay hindi pwedeng mag-guide sa bulag. Kasi pareho silang mahuhulog sa kanal. Tama, mali. Pareho kayong bulag eh. Nagpre-pretend kayo nakakakita. Pero yung pala, nahulog na kayo sa kanal. Nang ano yung kanal? Kanal ng kamalian, kasinungalingan, at karumal-dumal na mga kung ano pang nandun sa kanal. Yung baho. Yun ang hindi naintindihan ng lawyer. Lawyer siya, hindi niya alam yun. The followers of Quiboloy, dyan sa COGIC, they are all blinded by the false pretense, by the false teachings of Quiboloy. Quiboloy is a lunatic. Quiboloy is an opportunist. Quiboloy is selfish. Kung hindi selfish si Quiboloy, bakit hindi niya siya lumabas? Para ma-save niya yung plaque niya, yung mga tupa niya. Diba? Bakit hinahayaan niya ngayon ang mga tupa niya ang mag-burn ng mga sakit na nararamdaman nila ngayon? Bakit sila ang humaharang sa pulis? They are sacrificing their health and their wealth and their life for him. Kasi nga they are blinded. They believe that Quiboloy is truly the appointed Son of God. Yung sinasabi niyang, ako na ang may-ari ng kaluluwa ninyo. Hindi kayo pupunta sa langit kung hindi kayo daraan sa akin. Kung gusto mo pumunta sa langit, daraan at daraan ka sa akin. Kung hindi ka magbigay ng ikapu mo, ikaw ay makasalanan. Ganon? Ganon ba, Quiboloy? O nasaan ka ngayon? Kung totoong may pagmamahal at malasakit ka sa kapwa mo na sinasabi ni Tamilmil na kayo ay mabait, mapagmahal, may malasakit sa kapwa, bakit hindi mo ipakita yan? Sabi nga ni Roque, lead by example. Anong ginagawa mo? You are still defiant because you are thinking that you will be extradited to the United States? Hindi po. Walang request ng extradition. Tama yung sabi ng abogado mo. Kailangan mo munang linisin ang pangalan mo sa ating sariling bansa. Then do it. Get out from your rat hole. Diba? Ngayon, pag malinis na ang pangalan mo, edi extradite ka sa Amerika kasi hindi mo pa nalilinis ang pangalan mo sa Amerika. Ang problema kasi, baka ilagay ka sa general population or sa federal government. Pero kahit na anong bilangguan yan, if these inmates found out that you have a pending case that you have molested minors, children, baka hindi mo naabutan yung asunto mo. Kung buhay ka man, para kang lantang gulay. Because they hate people who abuse women, who abuse minors. Yan. Kaya takot na takot siya. No? Ano pa ang sabi ni Panelo sa kanya? Napanood ko po si Jake Magnus dun sa video ng GMA News. Sabi ni Panelo, inamin sa kanya ni Quiboloy na natatakot siya sa buhay niya. Kasi extra rendition siya. Mismong pag-amin ng Son of God na natatakot siya sa buhay niya. Kayong mga COGIC, naniniwala pa rin kayo na appointed son of si Quiboloy? Kung appointed son of God siya, hindi siya matatakot sa buhay niya. Bakit? Because he will rise again. He will rise again. Sorry naman, Rose. He will rise again. Kasi yung totoong Son of Man na sinasabi sa Bible, sabi ng Diyos, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Pero si Quiboloy, hindi tinawag na this is my only Son. Inappoint niya lang sarili niya. Kasi nainggit siya kay Jesus Christ. Jesus Christ rose again and ascended to heaven. Pero si Quiboloy, hindi niya mapatunayan yun. Nanloko lang siya because he knows
he is just truly a man. Na mamamatay siya, pero hindi na siya makakabalik sa lupa kasi hindi na siya papayagan. Remember, may istoryang ganyan. Basahin nyo yung parable na Lazarus and the rich man. Tama, mali. Takot na takot pala siya sa buhay niya. O ano kayo ngayon mga Kojik? Ayan ba yung sinasamba nyo? Ayan ba yung pinaniniwalaan nyo sa mga sinabi niya? Na hawak ko na ang vibrator ng mundo. Naglabas-pasok na ako sa kalangitan. Ang kwarto ko doon, ang doorknob ay diamond. Niloko lang niya kayo, binulag kayo. Tapos binubulag kayo ngayon ni Sara Duterte. Na sinasabi niya, mahal na mahal niya kayo? Hindi. Binibilog lang ni Sara Duterte ang ulo ninyo. Susme, nagpapagamit kayo. No? Kung 8 million kayo, yan ang ilaban nyo, no? Sa 2028 election. Kung maka 8 million si Sara, okay na. So, sapat na ba yan para manalo siya? Oh, si Lenny. Ilan ang boto ni Lenny? Plus, isama nyo yung mga hindi na sosuportang Marcos loyalists and supporters. Yang 8 million ninyo, no? Dadamputin sa sewer. Niloloko lang kayo ni Sara Duterte, nagpapabulag pa rin kayo kasi malaki ang interest ng Duterte dyan sa Kojik, mga gago. Diba? Tapos sabi niya, pinopolitika daw sila, all of these are politics. Gago, tama si Takero. Sa simula pa lang, sino ang unang namulitika? Sino? 2 months pa lang nakaupo ang Pangulong Bongbong Marcos, yung mga dati niyang kakampi na tulad nung professional jukebox queen dito ay nagsambulat na ng kasinungalingan. Nakinatigan ninyo, paulit-ulit, pati tatay mo. Ikaw nga natatawala nung sinabihang may adik tayong Pangulo. Nagtayo kayo ng maisog o ano. Di ba kayo ang namumulitika? Kailan kayo pinulitika ni Pangulong Bongbong Marcos? Nagsalita pa. Otherwise, pinotektahan pa nga kayo eh. I don't want her impeached. We don't want her impeached. ICC has no jurisdiction. Di ba nakakasawa kayo? Napakabait lang ng Pangulo tapos ikaw dyan sa Kojik rally, sasabihin mo nagkamali ka ng pagkampi kay Pangulo. Uy, hindi nagkamali ang Pangulo sa'yo, pinagkatiwalaan ka. Pero ang loyalty mo, ang loyalty mo hindi sa sambayan ng Pilipino kundi sa mga taga Davao City. Doon ka lang eh. Inaasahan namin na makikipagtulungan ka sa gobyernong ito pero lahat ng problema sa sa Mindanao sinisi mo sa Pangulo. Ngayon nalaman no, doon sa video ng Bunker Lunga, nandoon yung mga ibang mga build materials ginamit pala sa pagpapatayo ng kingdom ni Kibuloy at ng bunker niya. Kaya siguro umayaw yung mga investor, mostly in check, kasi ginaginit lang sila. Gusto nilang tulungan ng Pilipinas, lalo na yung Mindanao Railway Transit, pero kinuha ni Kibuloy. O sinong magnanakaw? Tapos iyan, no, yung uuto. Padasal-dasal ka pa, sa palagay mo, tatanggapin ng Diyos yung dasal mo. Gago, hindi. Hypocrites. Di po ba? O ano pa yung mga ibang pinagsasabi niya doon? Na pinagtutulungan kayo? Ganon, ng gobyernong ito? Na inaano yung budget mo, ganyan, kat kung ano-ano pa. Hindi ako maniwala mga kababayan. Kayo, kung gusto nyong maniwala dito kay Tamilmil, di pare-pareho lang kayo. You are followers of blind faith. You are blinded by the devil. Kaya ganyan kayo kagago. O di ba? Bida-bida siya mga kababayan eh. Feeling niya, makakuha siya ng mayoryang simpatya. Hindi po. Di ba? I will always be with you in your darkness. Really? Ibig sabihin, aping-api ang Kojik? Antindi mga kababayan. Piling nila, inapi sila ng pulis. Kayo nga nang aapi sa pulis eh. Mga hindot pala kayo eh. Diba? Ang kapal ng muka, mga kababayan, sa totoo lang. At doon sa maisog rally nila, karamihan na, puro MPA. Oh, kala ko ba galit kayo sa MPA? Akala ko ba galit ka sa insurgents? Bakit kinakadler nyo yung mga ex-MPA na yan? Diba? Mga gago. Oh, sige nga.
Kayo, anong masasabi nyo dun sa speech niya? Kung ano-anong pinagsasabi niya tungkol sa administrasyong ito. Lalong-lalo na, binanggit na naman yung pangalan ng Pangulo. Kumbaga, lahat ng ito, kasalanan ng Pangulo. Gago. Kayo-kayo lang mga ibang tao dyan sa Davao City ang naniniwala. Hindi po ang buong mayorya ng Pilipino na nasa ating bansa at sa ibang mga OFWs. Hindi po. Sige, subukan nyo kasing lumaban sa 2025. Mag-field kayo ng mga kandidato nyo. Ewan ko lang kung may makapasok dyan. And better yet, sa 2028, mag-ubos kayo. Marami kayong pera eh. Tapos sinasabi niya, kawawa ang mga mamayang Pilipino dahil nagugutom. Marami ang nagugutom. Eh bakit din nyo pakainin? Ang dami nyong nakuhang pera. Ang yaman ng Kojik. O bakit si Kibuloy? Hindi mo sabihin ng totoo. Bakit kayo may malaking, gumawa pa kayo ng malaking kingdom ninyo? Magkano ginastos nyo dyan? Bilyong piso. Saan nang galing ang pondo? Paano nakuha maipunan ito ng bilyong piso? Eh may mga miyembro kayo, may mga kababayan tayong nagugutom. Tama, mali. Tapos isisisi sa gobyerno? Ganon. Yung kagutuman ng mga miyembro ninyo ng taga Davao City, isisisi nyo ay Pangulo? Diba? Kayo lang yun. Naghahanap lang kayo ng masisisi. Kasi ang totoong dapat sisihin ay kayo. Kasi naupo ang tatay mo ng 6 years, tapos ang sisisihin nyo ang Pangulong Marcos. Try nyo na. Pumunta na kayo Malacanang. Diba? Mas lutang pa to kay Lenny, mga kababayan. Kung si Lenny ngayon, inimbita sa Senado eh. Diba? Low profile. Ganyan dapat. Diba? Pero sabi niya, kasi ito ang aking campaign eh. Niwala ka naman dyan. Robin Hood nga yan eh. Diba? Kunwari mabait pero entitled, above the law, and beyond the reach of Constitution. Kung ganun din pala, ihiwalay nyo na lang yung Davao City. Pwede naman kayo, ilipat na lang dun sa China. Oh. Doon kayo, para may sarili kayong bansa. Yung pala ang gusto ninyo eh. Diba? Pero wag kayong maghari-harian sa buong Pilipinas. Dahil marami ang hindi papayag. Kasi nakita na natanggal ang maskara ninyo na akala namin kayo ay maamong tupa. Pero kayo ay mukha ng demonyo. Mga lapdog, Kenan kayo ng China. Kasi galit na siguro ang China, marami nang naubos na pera sa inyo, pero si Pangulong Bongbong pa rin ang presidente. So, babay po sa inyo mga gago kayong Duterte. Never again. I-impeach na yan, impeach. Zero budget si Kupal. Oh, para naman magtanda. Kaya pag siniro budget yan, ay talagang mag-aaklas. May nakita pa nga akong video, sabi, eto na, Marcos alis dyan, nandito na kami nagrarally. Akala mo naman, ang dami nila. Subukan yung sugurin ng Malacanang, baka magtawag si Mami Peng. Malamang yan. Mga Marcos loyalists, sila nang haharap sa inyo. Never again na mangyayari yung ginawa nila kay Apolacay, kay Pangulong Bongbong Marcos. Never. History will not repeat itself. Sabi ko sa inyo, magka-clash kayo dyan ng mga Marcos supporters and loyalists. Believe me, matutunugan kayo. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.